Degamo, alkalde ho ng Pamplona sa Negros Oriental, makakasama ho natin ngayon. Siya po ang may bahay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Mayor, live kayo sa RMND ZXL sa Manila. Si Lourdes po ito, magandang hapon po. Yes po, Ma'am Lourdes, good afternoon po at sa lahat ng nanunood at nakikinig po sa inyo. Talagang magandang hapon po ito para sa inyo, ma'am. Yes po, it is. Sana po ito na talaga kasi maraming beses na rin po tayong umasa at parang we feel bad na parang hindi nangyayari at hindi natutuloy. So we are crossing our fingers na hopefully tuloy na po talaga na maiuwi siya. Oh, ma'am, mas may alam ho kayo no sa isyong ito. Nakita ho ng buong Pilipinas at ng buong mundo yung pagkaka-aresto ho kay Ginoong Teves kanina no sa social media, sa kanilang mga accounts. Ma'am, bakit po siya inaresto? Sa tingin ko po, di ba it has been announced already na he has no passport anymore. He is no longer holder of the Philippine passport. Kung titignan mo dyan pa nga lang nagtataka tayo, bakit ang dami pang tsetse-buretse bago siya iuwi? Na the absence of a passport of someone who used to be a congressman of a particular country should be answerable to not having his passport with them. So, jurisdiction yan ng immigration po. Kaya nararapat lang, dapat nga po sana earlier pa Pero ayaw nating magreklamo because katulad po ng sabi ninyo, magandang hapon nga po talaga ngayon. So, sa tingin ko that has something to do with it. Hindi po ito sa inihaing criminal case laban ho sa kanya. Instead sa kanyang paggiging wala pong pasaporte na. I think it still has something to do with the case as well. Kasi kung yung unang-una, iti-trace back mo the reason why he fled the country and his refusal to come home on his own. Talagang makikita mo doon yung sign of guilt So you cannot discount na included in your, kung may point system pa yan, included yun sa punto. Bakit kailangang puntahan siya ng immigration? Because meron siyang pinakasan sa Pilipinas. Mayor, reaksyon niyo po, sabi ho ng kanyang anak, kinidnap at inabuso ang aking ama. Ewan ko kung paano ko sila i-address kung kinidnap at inabuso. But I think that's a terminology they want to use so that it will sound that they are victims this time. No, parang gano'n Pero paano naman yung mga mahal namin sa buhay na hindi nila inabuso pero pinatay? Walang UN yun, walang anong tawag doon? Nag-claim kasi yung anak niya about the United Nations asking help from them, yung humanitarian side na kailangang itap natin because yun nga, inabuso yung kanilang rights, human rights. Paano yung mga pinatay nila? Walang human rights yun. Wala nang umiimik dito pag may inagawan sila ng lupa. Ay ma'am, yung abuse, if there's a word more fitting for instead of the word kidnap and abuse, yung sinasabi nila, yun yung ginagawa nila sa mga inagrabyado nila kasama yung husband ko. Ma'am, that is just a show to the people na to make it appear that they are victims, not culprits. Okay, sabi ho ng kanilang abogado ay apila pa rin po nila kasi 2 beses na raw na tinanggihan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. So there's something wrong daw po sa pagkakahuli sa kanyang kliyente. Pero doon nga una, nung hindi sila pinaburan at nag-apila sila, hindi kami huminto. Nag-apila din kami. So they can appeal all they want. That is their right. No? Pero ang sa amin lang talaga, prayers namin, na iuwi siya dito. Kasi kung totoo ka talagang walang tinatakasang krimen, hindi ka matatakot bumalik. In fact, feeling ko nga, pag sa akin nangyari yun sa kanya na I am accused of a crime I did not commit at all, I will be running back to that country to clear my name. Pero hindi ganyan ang ginawa niya
Kailangan pa niyang magtago sa saya ni Topacio ng maraming beses na kung ano-ano ang sabihin, i-feed sa tao na mga information. Kung titignan mo naman yung record ni Topacio, maraming beses din niyang hindi na nanalo sa korte. Ano lang talaga, I think they're trying to play mind games ba? Opo. Na kumo, ito yung lawyer nila, kunwari, kayang... Pero the fact remains that they cannot remove the things that they did to so many. You know, I'm not just talking about the death of my husband. I am talking about the death of so many more long before the governor was murdered. Yan po yung totoo. Naghihintay kami na umuwi yan at malagay in jail dahil yan yung promise ng mga inagrabyado nila. Ma'am, If these people are in jail, lalabas yung iba. Marami din sa haharaping kaso. Okay, ma'am, siya po ay naghain ng asylum sa Timor-Leste. Meron po bang apila ang inyo pong kampo para hindi po siya katigan for his asylum? We have entrusted the matter to the DOJ. Ang alam ko, the last time nang kumaking sa kanila, yung kanilang appeal, yung court ng Timor, nag-apila din tayo. That is the last thing I knew about the appeal. Yun i-exercise naman talaga, normal yan i-exercise nila lahat ng avenue na pwede nilang puntahan para hindi siya mauwi. Kasi ang tingin ko talaga, ang fear niya is not that he will be murdered in this country. Ang fear niya, many will come out. Many will come out. Okay. Ano po yung impact ng pagkaka-aresto sa kanya sa inyo pong kaso at sa sinasabi niyo pong mga victims diyan po sa inyong lugar ng a certain, nito pong si former Representative Teves? Alam mo ma'am, ang dami kong natanggap na text ngayon. Some of them said our tears fell when we heard the news, when we saw this on Facebook. Many were asking, is this for real? Many were asking me, Mayor, what should we do next? Mayor, is this what we have been praying for? Ang dami po. That goes to show na mas marami talagang taong ayaw sa mga ginagawa nila. Kaya, ma'am, hindi ko rin totally, ma-express how I felt. Flustered, if I am to use the word. Parang natutuwa ka, nasasad ka rin. Kasi gusto talaga naming makita on Philippine soil that he will be brought home and be jailed and be made answerable to the crimes he committed. Wala pa ho bang tawag sa inyo from DOJ para sabing, within today, tomorrow, baka maibalik na siya? That is what the next thing that I am to do. Ngayon, hindi muna ako nag-communicate doon. Hinayaan ko po muna silang i-handle because parang tignan natin, baka tomorrow meron na tayong feedback doon. And I think it would be better if the media will call the attention of the DOJ and inquire from them. Ma'am, ano po yung susunod na plano po ninyo? Eto na, yung tanong po ng inyong mga kababayan. Ang sunod na plano, magharap-harap talaga kami sa court. He has to be in court. We are looking forward to seeing him in court. Wag naman yung takas na lang sila ng takas at nag-i-enjoy sila ng, trying to make Timor-Leste look like a haven for criminals. Nababranded ng masama yung country na yan pag ganun. Kaya nagpe-pray kami na talagang, sana naman hindi. Sana totoo talaga yung pronouncement ni President Horta about sending criminals back to where they come from. Ma'am, ano po ang inyong mensahe? Sa aminin natin, talagang sa social media sila dumadaan, may mga supporters din sila. Ano po ang inyong mensahe sa kanila at of course sa inyo pong mga kababayan at sa sinasabi niyo pong ilang pa sa mga inaasahang lalabas na biktima ng krimen ni Representative Teves? Unang-una sa mga sumusuporta sa kanila, until what happened to us happened to you, you will not understand how we are and why we are fighting for the justice that our loved ones truly deserve. Dapat maranasan muna nila yung naranasan namin para maintindihan nila kami. Kaya naiintindihan ko rin sila kahit papano. Second, yun namang about, what was the second again that you were asking about? Siyempre, wala ako naiintindihan ko ma'am kasi parang nasa cloud9 pa kayo ma'am Oo, dahil nga po sa balita kanina. Para po sa mga inyo pong mga taga-suporta po ni late... Yes, sa mga supporters po natin,
talagang thank you. Nandyan kayo. Katulad namin, hindi kayo nag-stop na mag-pray. Hiningi natin ito kay Lord. Sana talaga ibigay ng buong buo. And patuloy tayong maniniwala na, di ba, may kanta dyan, Ma'am, na even if we do not see God doing something, even if we cannot feel or hear Him, He is doing something. And I think this is what it is. No? The God of justice is really doing something. Thank you to God Almighty for touching the hearts of people who became a bridge para naman sana makamtan talaga namin yung justice that we deserve for our loved ones. At yung yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Nakikinig po kami sa inyo. Yes, yun po yung sa ating mga supporters, yun po yung ating mensahe sa kanila. Salamat po talaga. I know we are all praying together for this. Ma'am Janice, maraming salamat po at kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Ma'am, mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you po and good afternoon.